Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 2. Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sinabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 8. Kayo nga'y mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 10. Nang magkagayo'y sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 17. Mula noon ay nagpasimulang mang-aral si Jesus, at magsabi, mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Pagtawag sa 4 na mangingisda, MC, 1 oras 16 na minuto negatibo 20, Lu. 5, isa tandang bawas 11. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 11. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 12. Manggagalat kayo, at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkayusig sa mga propeta na nanggona sa inyo. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Asin at ilaw, MC, 9 oras 50 minuto, Lu. 14 na oras 34 minuto negatibo 35. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ang turo tungkol sa kautusan. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 23.
Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, Mateo Kapitulo 5 versikulo 24. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Mateo Kapitulo 5 versikulo 25. Makipagkasundo ka agad sa iyong kalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Mateo Kapitulo 5 versikulo 29. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Mateo Kapitulo 5 versikulo 30. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Ang turo tungkol sa diborsyo, Linie, 11, 10 oras 11 minuto negatibo 12, Lu. 16 na oras 18 minuto. Mateo Kapitulo 5 versikulo 39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Mateo Kapitulo 5 versikulo 40. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tanika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Mateo Kapitulo 5 versikulo 41. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Mateo Kapitulo 5 versikulo 42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ibigin ang kaaway, Lu. 6 oras 27 minuto negatibo 28, 32 tandang bawas 36. Mateo Kapitulo 5 versikulo 44. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at ay dalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, at idalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Mateo Kapitulo 5 versikulo 48. Kayo nga'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mateo Kapitulo 6 versikulo 1.
Mangag-ingat kayo na huwag magsaygowa ng katwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ang turo tungkol sa paglilimos, pag-ingatan nyo, na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 3. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, B. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 4. Upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang turo tungkol sa pananalangin, Lu. 11, 2:4. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 10. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 11. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 12. At ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 17. Datapwat ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langgisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 20. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa halip, impukin niyo ay mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ngunit pag sumakitan niyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan niyo. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 5. Ikaw na mapagpaimbabaw,
alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing nagatahilan at sa gayo'y makakikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat iurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi, humanap, kumatok, lu. 11, 13. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 7. Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo, at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 12. Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Kaya gawin niyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang makipot na pintuan, lu. 13:24. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Mateo Kapitulo 8 Versikulo 4. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises, na bilang patuto sa kanila. Huwag mo itong sasabihin kaninuman, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdot. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao, na magaling ka na. Ang pagpapagaling sa alipin ng Kapitan Lu. 7, 1:0. Mateo Kapitulo 8 Versikulo 22. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises, na bilang patuto sa kanila. Huwag mo itong sasabihin kaninuman, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdot. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao, na magaling ka na. Ang pagpapagaling sa alipin ng Kapitan Lu. 7, 1:0. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 16. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 17. Datapwat mangagpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong, ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin niyo sa liwanag,
at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. At huwag kayong manggatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan niyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mateo Kapitulo 11 versikulo 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Pasanin niyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo, at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Mateo Kapitulo 12 versikulo 33. O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon, o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Mateo Kapitulo 15 versikulo 14. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na tag-aakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Hayaan niyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Mateo Kapitulo 16 versikulo 6. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Fariseo at mga Sedeseo. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduseo. Mateo Kapitulo 16 versikulo 24. Nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mateo Kapitulo 18 versikulo 15. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pamaron ka, at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa, kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Mateo Kapitulo 18 versikulo 16. Datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Mateo Kapitulo 18 versikulo 17. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa gentil at maniningil ng buwis. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Mateo Kapitulo 18 versikulo 22. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo, hanggang sa makapito, kundi,
hanggang sa maka-70. Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing maka-7, kundi 70 ulit pa nito. Mateo Kapitulo 19 versikulo 14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Mateo Kapitulo 19 versikulo 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mateo Kapitulo 19 versikulo 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Mateo Kapitulo 20 versikulo 27. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin nyo. Mateo Kapitulo 22 versikulo 21. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay niyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Mateo Kapitulo 22 versikulo 37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Mateo Kapitulo 22 versikulo 39. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo Kapitulo 23 versikulo 3. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ay gawin ninyo at ganapin, datapwat huwag kayong magsaigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi, at hindi ginagawa. Kaya't gawin niyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mateo Kapitulo 23 versikulo 11. Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod niyo. Mateo Kapitulo 23 versikulo 23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na diliibat ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin niya ang iba. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng anis, at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na diliibat ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya, datapwat dapat sana niyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin niya ang iba. Mateo Kapitulo 23 versikulo 26. Ikaw bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan, upang lumanas naman ang kanyang labas.
Bulag na pariseo. Linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di nyo inaasahan. Ang tapat at di tapat na alipin, Lu. 12 oras 41 minuto negatibo, 48. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 13. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi, Lu. 11 oras 11 minuto negatibo 27. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 30. Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at maggangalit ang kanyang ngipin, ang paghuhukom. Mateo Kapitulo 26 Versikulo 41. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sama sa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marcos Kapitulo 8 Versikulo 15. At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. Kay ingat kayo. Ilagan niyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Marcos Kapitulo 9 Versikulo 35. At siya'y naupo, at tinawag ang 12, at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat. Marcos Kapitulo 9 Versikulo 43. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingko, kaysa may 2 kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit, nang putol ang isang kamay kaysa may 2 kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Marcos Kapitulo 9 Versikulo 45. At kung ang paa mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may 2 paa na mahulog ka sa impyerno. Marcos Kapitulo 9 Versikulo 47. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo,
Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Marcos Kapitulo 9 versikulo 50. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat. Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapaalat uli? Taglayin inyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Marcos Kapitulo 10 versikulo 19. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Marcos Kapitulo 10 versikulo 43. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sino mang ibig na damakila sa inyo, ay magiging lingkod ninyo. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Marcos Kapitulo 10 versikulo 44. At ang sino man sa inyo ang mag-ibig manguna, ay magiging alipin ng lahat. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Marcos Kapitulo 11 versikulo 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamten. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hininyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Marcos Kapitulo 11 versikulo 25. At kailanman kayo ay nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Marcos Kapitulo 12 versikulo 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip, at ng buong lakas. Marcos Kapitulo 12 versikulo 31. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Marcos Kapitulo 13 versikulo 11. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon, ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin nyo. Sa oras na yon, sabihin nyo ang anumang ipagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Marcos Kapitulo 13 versikulo 33. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Marcos Kapitulo 13 versikulo 36. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangarat ng nanggatutulag. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Marcos Kapitulo 13 versikulo 37. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat,
mangagpuyat kayo. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Lucas Kapitulo 5 versikulo 4. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pamaron ka sa laot, at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Lucas Kapitulo 6 versikulo 27. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Lucas Kapitulo 6 versikulo 28. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalay. Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin niyo ang mga umaapi sa inyo. Lucas Kapitulo 6 versikulo 29. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila, at ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tanika. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Lucas Kapitulo 6 versikulo 30. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hindyang muli. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Lucas Kapitulo 6 versikulo 31. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Gawin niyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Lucas Kapitulo 6 versikulo 35. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya ay magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Sa halip, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at gawan niyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin niyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Lucas Kapitulo 6 versikulo 36. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawin. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Paghatol sa kapwa, 7, 1/5. Lucas Kapitulo 6 versikulo 37. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan, at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan, mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Lucas Kapitulo 6 versikulo 38. Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, leglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandanggan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukitin. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit niyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Lucas Kapitulo 7 versikulo 22. At sumagot siya at sa kanila isinabi, magsiparoon kayo, at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nakakita at nangarinig, ang mga bulag ay nakakakita,
ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig, nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Lucas Kapitulo 8 Versikulo 39. Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya yumaon ng kanyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. DC, 7:18 negatibo 26, DC. 5:21 negatibo 43. Lucas Kapitulo 8 Versikulo 50. Datapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang, at siya igagaling." Nang marinig naman ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Manaligkat di siya maaano. Lucas Kapitulo 9 Versikulo 60. Datapwat sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.